Kinabukasan, ay nakatanggap kami ng tawag mula sa mga awtoridad. Nakita na daw ng mga ito si Rebecca kasama ng anak ko. Kaya naman hindi kami magkatuto ni Sian, kung ano ang gagawin noong sabihin ng mga ito na nasa isang abandonadong gusali si Rebecca, at mukhang balak daw nitong tumalon mula sa pinakatuktok ng gusaling iyon, at ang nakakapagpangamba sa amin ngayon, ay bitbit nito ang anak namin. Lumabas ang actual video nito sa isang news report, at halos panawan ako ng ulirat nang makitang totoo nga ang sinasabi ng mga awtoridad. Mukhang tatalon nga ito sa building na iyon, at idadamay pa niya ang anak namin ni Sian. Rebecca, galit na wika ni Sian, at mukhang naghahanda itong umalis ngayon. Pati si Tito Virgel at Dana, ay sobra-sobra na ang pag-aalala. Where are you going, son? Pupuntahan ko ang babaeng iyon. Hindi ko kayang tumunganga na lamang dito, habang pinapanood ang pagtalon ng babaeng iyon. Nag-aapoy sa galit na tugon ni Sian. Pero ang sabi ng mga pulis, sila na daw ang bahala, nag-aalalang wika ni Dana sa kapatid, habang ako naman ay panay ang hagulhol sa isang sulok. Sian, sasama ako. Umiiyak kong wika. Lumapit sa akin si Sian at niyakap ako ng mahigpit. Kaya ko na ito, sweetheart. I know how you feel right now, but I can't afford seeing you there crying, anito sabay halik sa aking noo. Pero, no more but, okay. Wala akong nagawa kung hindi ang tumango. Sasama ako sa iyo, anak. Wika ni Tito Virgel. Marahang tumango si Sian, at saka mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Walang humpay ang pagdagandong ng puso ko, habang pinagmamasdan si Rebecca mula sa actual video report. Sian, dalian mo please. Umiiyak kong wika. Nag-aalalang niyakap ako ni Dana. Everything's will be okay, magdasal lang tayo. Rebecca Serafin. Sigaw ng isang pulis na gamit ang isang megaphone. Nakapaligid ang maraming pulis sa ibaba, habang tinitingala si Rebecca mula sa mataas na gusali. Sumuko ka. Huwag mong idadamay ang sanggol, na walang kamuwang-muwang. Kung ano man ang problema, pag-uusapan natin iyan. Patuloy na wika ng mga pulis. Pero tila mas lalong naging agresibo si Rebecca, muli itong humakbang at akmang tatalon. Dinig ko ang sigawan ng mga taong nanunood. Para akong naitulos sa aking kinatatayuan. Tila nang inig ang buong katawan ko, habang hinihintay ang kasunod na gagawin ni Rebecca. Maging si Dana ay napahagulhol na rin. Nabawasan ang labis kong kaba, nang makitang hindi itinuloy ni Rebecca ang kanyang balak. Sa paglipas ng iilang minuto, nahadyap ng kamera ang isang lalaking patungo sa bandang kinaroroonan ni Rebecca, at mukhang walang kamalay-malay itong si Rebecca. Tumalon ang puso ko nang mapagsino ang lalaking iyon, at kasama nito ang iilang kapulisan. Diyos ko po, Sian, mag-iingat ka. Iligtas mo ang anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Umiiyak kong saad. Rebecca, makinig ka sa amin. Bumaba ka dyan. Muling wika ng pulis na may hawak ng megaphone. Nakatulala lang kaming nanunood sa malaking screen ng TV. Parang sumasakay ako sa isang roller coaster, habang hinihintay ang mga mangyayari. Sana magbago ang isip ni Rebecca. Diyos ko, take a look, Isabel. Napaawang na lamang ang mga labi ko nang paglipas ng ilang segundo, nakita kong nai-corner na ng mga pulis si Rebecca, habang hawak naman ni Sian ang anak namin. Ngunit, tila hindi magpapatalo si Rebecca. Nakipaglaban pa ito sa mga pulis, at nagawa pa nitong bunutin ang isang baril ng isang pulis, at ginawa pa nitong hostage ang pulis. Sian, please, lumayo ka na sa lugar na iyan. Kuya, please, ilayo mo na si baby. Umiiyak na wika ni Dana. Ngunit maging si Sian ay natulala, at hindi makagalaw lalo na nang itinutok ni Rebecca ang hawak sa hostage na pulis. Nagtaka ako nang makitang binitiwan ni Rebecca ang pulis, ngunit tila may kapalit. Lumapit ng dahan-dahan si Rebecca sa kinaroroonan ni Sian, at mabilis na hinostage ang mag-ama ko. Walang magawa ang mga pulis. Dahan-daang humakbang si Rebecca, habang nasa mga kamay nito si Sian at ng anak ko. Nataranta ako nang makitang, tila balak yata isama ni Rebecca ang mag-ama ko, mula sa balak nitong pagtalon sa gusaling iyon. Ngunit bago pa man nangyari ang maitim nitong balak, may isang lalaking naglakas loob lumapit kay Rebecca, at tinutukan ito sa ulo. Tito Virgel, bulalas ko nang makilala kung sino iyon. What? Si Dana, Dad no? Umiiyak na pagtutol ni Dana.
Ngunit wala kaming magawa, para lang kaming nanunood ng isang action movie, at nanatiling nag-aabang ng mga susunod na mangyayari. Ilang sandali lang, isang putok ang umalangaw-ngaw, kasabay din ang pagsigaw ng mga taong nanunood. Para akong tinakasan ng lakas sa mga sandaling ito. Napahagulhol si Dana nang makitang nahulog si Rebecca sa gusali, ngunit aksidenteng naitangay si Tito Virgel. Dad no. Iyon ang paulit-ulit na sigaw ni Dana, habang ako naman ay nanatiling nakatulala, at nanginginig ang aking katawan. Malaki ang pasasalamat ko na ligtas ang mag-ama ko, pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan na pati si Tito Virgel ay nadamay. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nanlulumong iinuwi ni Sian ang anak namin. Walang hanggang pasasalamat ang iinusal ko sa pangalan ng Diyos, dahil ligtas ang mag-ama ko. Kuya, what happened to Daddy? Umiiyak na tanong ni Dana. Malungkot na umiling-iling si Sian, at nakita ko ang pangungulap ng mga mata nito, tanda na gusto nitong umiyak. He's dead, Anito. Nahulog siya sa gusali, matinding pinsala ang natamo ng kanyang ulo, at halos bali-bali ang kanyang mga buto, ganoon din si Rebecca. Dahil sa sinabi ni Sian sa kapatid, biglang nahimete ito. Tarantang dinala si Dana sa ospital. Naiwan akong nakatulala habang hawak si baby. Parang hindi kayang eproseso ng utak ko ang lahat ng mga pangyayari na naganap sa ngayon. Isang taon na ang lumipas, simula ng mga pangyayaring iyon. Ramdam ko rin na unti-unti nang nakaka-recover ang magkapatid sa lahat ng mga pangyayari. Pero bago iyon, dumaan muna si Dana ng matinding depresyon, ngunit laking pasasalamat namin sa Diyos, na unti-unti na itong naging mabuti ang kalagayan, pagkatapos ng pagpapagamot nito sa isang kilalang registered psychologist ng pamilya Larson. Ipinagbibili ko na ang bahay ni Daddy. Narinig kong wika ni Sian. Ihininto ko ang ginagawa kong pagsusuklay ng buhok ko, at tiningnan ito mula sa kaharap kong salamin. Nakikita ko pa rin ang labis nitong kalungkutan. Kung iyon ang desisyon ninyong magkapatid. Actually, si Dana ang nagdesisyon na ibenta ang bahay na iyon. Ayaw niya kasing maalala ang mga memories with Dad, Anito. Tumangulang ako, kung sabagay, kung iyon naman ang makakapagpawala sa kalungkutan ni Dana. Dito na muna siya titira sa atin. Ayaw kong malayo siya sa akin. Siya na lang ang mayroon ako. Natigilan ako. Nandito pa kami ng anak mo Sian, mariin kong wika. Hindi ito nagsalita. Tumayo ito at umupo sa couch na naruroon at binuksan ang TV. Minsan hindi ko maiwasang sisihin kayo. Parang hindi ko nagustuhan ang sinabi nito, kaya hindi ko namalayan ang pag-alsa ng dugo ko sa ulo. Iniisip mong kami ng anak mo ang dahilan ng pagkamatay ng ama mo. May hinanakit kong tanong. Kung hindi kayo nagsama ni Rigor, hindi mangyayari ang lahat ng ito. At sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit ako napunta sa piling ni Rigor? Hindi ba dahil sa'yo? Hindi ba dahil sa kataksilan ninyo ni Rebecca? Galit kong saad. Hindi ko namalayang unti-unti na palang bumagsak ang aking mga luha. Ang sakit lang na pinagbibintangan ka ng lalaking mahal mo, at idinamay pa ang anak ninyo sa mga nangyari. Hindi ito sumagot. Sobrang sama ng loob ko. Mabilis kong kinuha ang mga unan ko sa ibabaw ng kama namin, at binitbit ko na rin ang aking kumot. Doon na muna ako matutulog sa kwarto ng anak ko. Lumuluha akong lumabas ng aming silid. Alam ng Diyos na hindi ko ginusto ang lahat ng mga nangyari. Akala ko ba tanggap niya na ang lahat ng mga nangyari? Pagpasok ko sa silid ng anak ko, himbing na ito sa kanyang higaan. Umupo ako sa gilid ng kama nito, at nakangiting pinagmasdan ang maamong mukha nito. Patawarin mo ang daddy mo, kung iniisip niyang ikaw at ako ang dahilan ng pagkamatay ng lolo mo, saad ko. Alam kong hindi niya sinasadya iyon, dugtong ko. Imbes na matulog, hindi ko magawa. Parang gustong humakbang ng mga paa ko patungo sa kwarto, kung saan naroon ang asawa ko. Pero, pinigilan ko ang sarili ko. Gusto kong ito mismo ang lumapit sa amin mag-ina, upang humingi ng tawad sa kanyang mga sinabi kanina. Pero naisip ko rin, bukas makalawa na ang paparating na kaarawan ng anak ko, kaya ayaw ko rin namang hindi kami magkibuan. At dahil may itinatago pa rin akong pride, nagmatigas akong kausapin ang asawa ko. Lumabas ako sa kwarto ko at lumabas ng bahay, upang magtungo sa tabi ng pool. Gusto ko kasing makalanghap ng hanging panggabi. Umupo ako sa gilid ng pool, at isinawsaw ang mga paa ko sa tubig.
Tumangala ako sa kalangitan na punong-puno ng nagkikislapang bituin. Masyado nang maraming naganap sa buhay ko. May masasaya pero syempre, palaging kaakibat ng saya ang sakit. Napabuntong hininga ko, at iinahon ang aking mga paa sa malamig na tubig. Gusto ko pang maglakad-lakad. Mag-isip at i-relax ang aking isip. Napayakap ako sa aking sarili, nang maramdaman ang sobrang lamig na hangin na dumampi sa katawan ko, dahil nakasuot lang ako ng ruby lace sleepwear, at sobrang nipis nyon, kaya damang-dama ko ang lamig ng hangin. Nakatatlong hakbang pa lamang ako, nang mapahinto ako nang makita ang pamilyar na balto ng lalaki, mula sa may di kalayuan. May bitbit itong wine glass at tahimik na sumisimsim sa laman na alak. Gusto ko sanang tumalikod, ngunit nahagip na ako ng paningin nito. Yumuko ako at nag-iwas ng tingin dito. Malamig dito, malamig din ang boses na wika nito, at unti-unting humakbang palapit sa kinatatayuan ko. At dahil medyo masama pa ang loob ko dito, dahan-dahan akong umatras upang iwasan ito. Stop! Mariing wika nito. Hindi ako sumagot, bagkus ipinagpatuloy ko lang ang pag-atras ko, na alam kong mas lalong ikinagalit nito, dahil nakikita ko ang pagngangalit ng mga panga nito. I said stop. Mas galit na wika nito. Huwag mo muna akong kausapin siyan, naiiyak kong tugon. Muli akong umatras. I said stop Isabel. Pero huli na ang lahat, namalayan ko na lamang ang sarili ko na bumagsak sa malamig ng tubig sa swimming pool. At dahil hindi pa rin ako natututong lumangoy, sobrang dami kaagad ang nainom kong tubig, habang sumisigaw ng tulong. Nakita kong dali-daling tumalon si Sian upang sagipin ako. Oh God! You're still stubborn like the old times. Narinig kong sermon nito, habang itinatangay ako nito sa pinakamababang parte ng tubig. Panay ang pag-ubo ko, dahil sa tubig na nakasamid sa akin. Kasalanan mo ito. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo akong kausapin. Pagdadahilan ko. What? So do you really think that it was still my fault? Galit nitong wika, nang sa wakas ay may ahon na ako nito sa tubig. Pinaupo ako nito sa gilid ng isang bakanteng upuan na naroroon, at dali-dali itong umakyat ng bahay, at pagbalik nito ay may dala na itong tuwalya. Here. Anito at iinabot sa akin iyon. Kaagad ko namang kinuha iyon, at pinunasan ang katawan ko. Why are you looking at me like that? Iritable kong tanong nang mapansin ang pagsunod ng mga mata nito, sa bawat paghagod ko sa katawan ko gamit ang tuwalya. I don't think that staring to someone you loved is now forbidden, seryoso nitong wika at pansin ko ang panay na paglunok nito ng sariling laway. Hindi ako sumagot, pero nagrereklamo ang isip ko sa sinabi nito. Love ba kamo? Bakit niya ako pinagbibintangan sa pagkamatay ng ama niya? Ipinagpatuloy ko lang ang pagpunas sa basa kong katawan, kahit alam kong nanunood ito. Wala akong pakialam dahil galit na rin ako dito. Don't you know that you have a breathtaking body? Nanlaki ang mga mata ko, at sa pagkakataong iyon ay lumaki talaga ang butas ng ilong ko. Asawa ko ito, pero bakit parang pakiramdam ko minamanyak niya ako? And your sleepwear really suits to you? Dagdag pa nito habang nagniningning ang mga matang nakatitig sa katawan ko, at alam ko kung saang parte ng katawan ko ito nakatitig. Nakatitig lang naman siya sa cleavage ko, na bahagyang nakahantad dahil sa suot ko. Inirapan ko lang ito at saka nagpunas ako ng buhok ko, ngunit nagulat ako nang bigla nitong pigilan ang mga kamay ko mula sa ginagawa ko. Bitiwan mo ang kamay ko, mariin kong wika. Imbes na sundin ang sinabi ko, ngumiti ito ng pagkatamis, at inaamin kong, hindi maiwasan ang isip ko na maalala ang nakaraan, Leon ang klase ng mga ngiti nito ang nagpabilis ng pagtibok ng puso ko noon. I am sorry but I can't, anito at saka hinapit ang katawan ko sa basa nitong katawan. Ano ba? Gusto ko nang magpahinga. Pagdadahilan ko. Sweetheart, before you can rest, pagbigyan mo muna ako, malambing nitong wika, habang titig na titig ito sa mga labi ko. Gumagalaw din ang Adam's apple nito, dahil sa panay nitong paglunok. Ano ba ang sinasabi mo Sian Larson? Pagbabanggat ko sa buo nitong pangalan, tanda ng pagkainis ko sa kanya. What? Did you call me Sian Larson instead of sweetheart? May hinampo nitong tanong. Itinirik ko ang aking mga mata, dahil sa inis. Hindi ako sumagot at pilit na nagpumiglas dito, pero hindi ako nagtagumpay. I like the way you twitch your eyes.
Nakangising wika nito, habang pilit na inilapit ang katawan nito sa katawan ko. I can picture out some kind of hot scenes. It was like you're twitching your eyes in happiness. You know what I mean? Pilyo nitong wika. Hindi ko alam pero parang nanghina ang mga tuhod ko, kaya napakapit ako ng husto sa matitigas nitong mga braso. Easy sweetheart. It is as if I started to pleasure you. Nakangising wika nito, sabay huli nito sa mga labi ko. Hindi na ako nakatanggi pa sa mapag-anyaya nitong mga halik. Before anything else, I would like to say sorry for what I have been said to you lately, anito at saglit na ihininto ang paghalik. I admit, I was hurt by your words, malungkot kong wika. Ikinulong ng mga palad nito ang mukha ko, at pinakatitigan ako sa aking mga mata. I am sorry sweetheart, hindi ko sinasadya. Pangako hindi na mauulit, sinsero nitong saad. Marahan lang akong tumango. Hanggang sa naramdaman kong muli ang mga labi nito sa mga labi ko. Ang simpleng mga halik na iyon, ay napalitan ng tila pananabik. Nagniningning ang mga mata nitong tila humihingi sa akin ng permiso, na pagbigyan ko ang nais nito. Take me Sian, anas ko na mas lalong nakapagpainit kay Sian. Inangkin nito ang mga labi ko, habang ang mga kamay naman nito, ay hindi magkandatuto sa pagkalas ng suot kong sleepwear. Hindi ko naramdaman ang lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko, dahil pakiramdam ko mas nangingibabaw ang sobrang daraang ng katawan ko, dahil sa ginagawa ni Sian. Nang sa wakas malaya na nitong nahubad ang kasuotan ko, pinagbigyan naman nito ang sarili ko na haborin din ang basa nitong damit. At pagkatapos nyun, sabik na muling inangkin nito ang aking mga labi, habang wala pa ring sawa sa pagsamba ng maiinit nitong mga palad sa aking katawan. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na malayang, umabot na kami sa loob ng bahay, at nandito na kami ngayon sa sala sa ibabaw ng malambot na sofa. Napabulong ako ng tujuan ng bibig nito aking balat. Sian, sweetheart, nababaliw kong sambit sa pangalan nito. Muling bumalik ang mga halik nito sa mga labi ko. Oh sweetheart, forgive me but I can't take it anymore. I want you, sweetheart please, daing ko. Ang mga labi nito ay dahan-daang dumausdas sa leeg ko, hanggang naramdaman kong mas bumaba pa iyon patungo sa pusod ko. Humahanggos na huminto si Sian, upang alalayan akong makabangon. Umupo ito sa sofa at isinandal ang kanyang likuran doon. Marahas itong nagpakawala ng buntong hininga. Bumaba ang tingin ko sa bagay na iyon. Come on, touch it sweetheart. Walang pag-aalinlangang sinunod ko ang utos nito. Nang sa wakas ay mahawakan ko na iyon, muling hinuli ni Sian ang mga labi ko. Hinawakan nito ang balakang ko, upang igiya ako. Come on sit there, humahanggos na utos nito. Sinunod ko ang nais nito. Para akong natinak ng isang malaking bagay. Oh sweetheart, nababaliw na wika ni Sian habang pinag-iigihan nitong hawakan ang balakang ko, upang sabayan ang bawat pagsayaw ko. Basang-basa ang gwapong mukha nito dahil sa sobrang pawis. Sian, dahil gabing-gabi na, ang tanging mga ingay lamang namin ang nangingibabaw sa napakalalim na gabi. Habang sumasayaw ako, abala rin ang mga palad nito sa pagsamba sa akin, na mas lalong nakapagpainit sa buong sistema ko. Hawak nito ang balakang ko, at nakatukod naman ang mga palad ko sa balikat nito, at nang maramdaman kong tila nang hihina na ako, dahil sa sobrang pagod, yamakap ako ng mahigpit sa leeg nito, habang walang tigil ang pag-indik ko. Furry sweetheart, saad ng paisang si Sian. Ako rin, nahirapan kong tugon dahil sa nakakaliyong sensasyong nangingibabaw ngayon sa pagitan namin. Alam kong sa pagkakataong iyon, pagod at magkayakap ang aming katawan. Kapwa halos mapugto na ang paghinga, pagkatapos ng matinding pagtrabaho. Umakyat kami sa kwarto pagkatapos, ngunit dahil hinang-hina ako at sobrang pagod, hinayaan ko na lang na buhatin ako ni Sian patungo doon. I love you sweetheart, nakangiting saad ni Sian, habang dahan-daang inilalapag ang aking katawan sa ibabaw ng malambot na kama. At pagkatapos ay tinakpan nito ang katawan ko ng puting kumot. Kaya mo bang magtungo sa banyo? Anito, pwedeng ikaw na muna ang maunang maglinis ng katawan. Pagod kong tugon. Sure, anito, pero pwede naman kitang buhatin doon para sabay na tayo. Marahan akong tumango. Binuhat ako nito patungo sa banyo,
Ngunit hindi ko akalaing, muling magaganap ang pagtatrabaho namin doon. Parang hindi yata nagsasawa si Sian sa aking katawan. I'm sorry pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, Anito. Naaakit ako sa iyo, ang ganda-ganda mo at ang sarap sa pakiramdam na magkadikit palagi ang ating katawan, Anito at inangkin ang mga labi ko. Muli na namang naganap sa gitna ng rumaragasang shower. Walang sawang sinamba nito ang katawan ko. Masyadong malikot ang mga palad nito, hanggang sa natumbok na rin ito ang tunay na pakay. Pinaupo ako nito sa ibabaw ng nakatikip na toilet bowl. Para akong mababaliw sa ginagawa nito sa akin, habang angkin nito ang mga labi ko. Sian, sweetheart, tawag ko habang mahigpit akong nakayakap dito. Bumaba ang mga labi nito sa leeg ko, hanggang sa natuntun nito ang nais nito. Anong gagawin mo? Nahirapan kong tanong ng mapansing dahan-dahan itong yumuko doon, nag-aalab ang mata nito sa pagnanasa. Wala na akong nagawa kung ano naman ang nais nitong gawin sa kanya, parang anumang oras ay mawawalan ako ng malay, dahil sa napakagaan na sensasyong ipinapamalas nito ngayon. Sweetheart, iyon ang mga katagang paulit-ulit na namumutawi sa bibig ko. Sa tuwing pinag-iigihan nito ang bawat ginagawa. Let's finish this inside the bathtub. Narinig ko ang winika nito. Binuhat nga ako nito, at dahan-daang inilagay sa bathtub na punong-puno ng bula. Let's play here, feel yung wika nito. At doon nga nito muling sinimulan ang paglalaro sa ilalim ng tubig. Isang simpleng birthday celebration lang ang naganap sa kaarawan ng anak namin ni Sian. Sobrang saya namin, habang pinagmamasdan ng anak namin na nakikipaglaro sa mga batang bisita, pagkatapos ng selebrasyon. Ang gwapo ng anak natin. Siyempre, nagmana sa daddy. Pagyayabang ni Sian. Kapag kuwan ay yamakap ito sa akin. Alam mo, hindi ko naisip na magkakatotoo pala ang sinabi ni Ate Lorna, seryoso kong wika habang nakatingin sa anak ko. Na ano, kunot noo nitong wika. Noong una ko kasing salta dito sa Maynila, nagkausap kami nito, dahil magkatabi lang ang upuan namin sa loob ng bus. Ang sabi niya, marahil dito ko na makikita ang lalaking nakatadhana para sa akin. Pero ang sagot ko, nandoon sa probinsya ang lalaking nakatadhana para sa akin, si Rigor. Napansin ko ang pagsimangot nito dahil sa sinabi ko. Kinuha ko ang mga kamay nito. Pero hindi ko inakalang, makakalimutan ko ang feelings ko kay Rigor, noong makilala kita. Dahil sa sinabi ko, biglang umaliwalas ang mukha ng asawa ko. Kahit hindi naging maganda ang simula ng pagkikita natin, pinilit ko pa rin kinaya iyon, dahil naramdaman kong mahal na pala kita. Naramdaman kong humigpit ang hawak nito sa mga palad ko, at umakbay ito sa akin nang may ngiti sa kanyang mga labi. Kahit arrogante ka at walang puso, minahal pa rin kita. Kakaiba talaga ang pag-ibig. I agree with you, and thank you for loving me, despite of all my wrongdoings. I thank God for your coming into my life. You made me change. You made me a better person, sincero nitong wika. And you know what I thanked you the most? Ano? Is that you give me a chance for being a good father. You give me the most precious life, and that is our son. Sa Diyos tayo unang-una magpasalamat. Nakangiting yamakap sa akin si Sian at bamulong. I love you sweetheart. Sana bigyan mo pa ako ng isa pa. Natatawa kong nilingon ito. Anong isa pa? Isa pang anak. Nakangising tugon nito. Gusto ko pa rin sundan ang anak natin. I want a baby girl and looks like you. Bakit gusto mong kamukha ko? Alangan naman kamukha ng kapitbahay natin. Pilosopo nitong sagot dahilan, upang hampasin ko ito sa balikat. Sinong kapitbahay? Yung babaeng si Elise na nakulangan sa tela ang pananamit. Inis kong tanong. Nabalitaan ko kasi mula sa iba ko pang kapitbahay, na may pagtingin daw itong Elise na ito sa asawa ko. Aba hindi ako papayag. Oo maganda itong si Elise, pero nakikita ko rin na halos iba't ibang lalaki ang kasama nito sa kanyang bahay. Bakit mo naman pinag-isipan ng ganoon si Elise? Natatawa nitong tanong. Kung gusto mo, anakan mo yan Elise na yan. Alam kong hindi tama ang lumalabas sa bibig ko ngayon, pero pagdating kasi sa babaeng iyon, umaalsa talaga ang dugo ko sa ulo. I can't do that sweetheart. Ikaw lang ang babaeng mahal ko at anakan ko ng isang dosina. Alice is just nothing when it compared to you.
So ipinagkukumpara mo na kami ngayon. That's not what I mean. Alam ko kasing nagseselos ka kay Elise. Sinasabi ko lang na hindi ka matatalo ni Elise, when it comes to beauty and good personality, sincero nitong wika. At saka, hindi ko gusto ang ganoong klaseng babae. Dahil sa mga sinabi nito, parang biglang gamaan ang pakiramdam ko. Promise. Yes, promise. Anito at itinaas pa ang kanang kamay bilang pangako. Niyakap ako nito ng mahigpit, at hinalikan ang tungki ng ilong ko. Daddy, Mommy, let's play. Wika ng tumatakbong si Dylan. Simulan noong aminin ko dito na anak nito ang bata, pinapalitan ni Sian ang pangalan na Rigor Jr., at ginawang Dylan Larson. Sumama pa nga ang loob nito noon, nang malaman na Rigor ang pangalan ng anak namin. Be careful son, nag-aalalang wika ni Sian sa anak namin. Let's play po. Anong laro naman anak? Tanong ko. I want to marry her. Nagkatinginan kami ni Sian, nang ituro nito ang kalarong bata nito na si Bea. Maganda ito at anak ng isang mayamang politiko. But you two are still young, saad ko. It's okay baby. Ani Sian sabay kindat sa akin. Napailing na lang ako, dahil sa inasta ng mag-ama. Dad, you are the one who will announce us as husband and wife. So sinasabi mong, ako ang pari. Natatawang wika ni Sian sa anak. Nakangiting tumungo ang bata. Habang ako naman ay panay ang iling. Iba na talaga ang kabataan ngayon. And mom, you will be our ring bearer. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko, pero sinakyan ko na lang ang gusto nito, tutal laro lang naman iyon. You may now kiss the bride. Nakangiting wika ni Sian sa dalawang inosenteng bata. Sian, saway ko dito. Itigil nyo yan, hinawakan ko ang kamay ng batang babae, at yumuko ako upang kausapin ito. Sorry baby, pero need mo nang umuwi, nandyan sa labas ang yaya mo. Thank you po, but I still want to marry your Dylan. Nagkatinginan kami ni Sian. Panay ang tawa nito. Okay pero, kapag malaki na kayo. Nagyakapan pa ang dalawang bata bago umalis. Paglipas ng ilang buwan, napagdesisyonan namin ni Sian, na umuwi ng Davao upang kumustahin si Antefe. Dahil sa dami ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan, nakalimutan ko nang kausapin si Antefe kahit sa telepono man lang. Dinalaw rin namin ang puntod ni nanay. Nag-book kami ng flight patungong Davao. Alam kong matutuwa ito, kapag nakita kami ni Sian, lalo na ang anak naming si Dylan. Wow! What a nice place! Bulalas ni Dylan pagkababa pa lang namin ng airport. Ito ang hometown ni Mommy, masigla kong wika. Ano ang sasakyan natin patungo sa bahay ni Antefe mo? Si Sian na kanina patahimik. Tricycle, tipid kong tugon. Natigilan ako ng mapansing tila kay lalim ng iniisip nito. Hindi mo ba gusto dito sa Mindanao? Napilitan ka lang ba? Nag-aalala kong tanong. Umiling ito. Alam kong masama pa rin ang loob ng tiyahin mo sa akin dahil sa mga nangyari. Napabuntong hininga ako pagkarinig niyon. May dadaan pa rin naman iyon sa mabuting usapan, sweetheart, pampalakas loob ko dito. Ilang saglit lang ay pumara na rin kami sa isang tricycle. Tuwang-tuwa ang dalawa, habang nakalulan sa maliit na sasakyan. What a nice road! Si Dylan. Natawa kami ni Sian dahil sa sinabi nito. Tuwang-tuwa pa ito sa lubak-lubak na daan, palibas sa sementado ang lahat ng daan ng kamay nilaan. Taga din mo ineng? Narinig kong tanong ng tricycle driver. Oo taga diri ako, pero yung kasama ko, taga Maynila. Pagka-cute ba sa inyong anak? Ngumiti lang ako. Napansin kong nakakunot ang noo ni Sian. What is he talking about? Hindi mo maiintindihan iyon, kasi, Bisaya iyon, nakangiti kong wika. Ilang sandali lang ay namataan ko na ang bahay ni Antefe. Bumaba kami sa tapat ng bahay nito. Napaiyak ako nang makitang mag-isang nagdidilig ng halaman si Antefe. Antefe, dahan-dahan itong nagangat ng tingin. Bakas sa mukha ang labis na pagkasurpresa, at ang kaligayahan mula sa mga mata nito, ngunit nang makita si Sian mula sa tabi ko, agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Panay din ang sulyap nito kay Dylan. Alam kong nagtataka ito, kung bakit may kasama akong bata. Magandang tanghali po, nag-aalangang bati ni Sian. Tumungo lang ito ngunit hindi nagsalita. Pumasok ito sa loob, at sumenyas na pumasok kami. Mano po, si Dylan. Napangiting tumingin si Antefe sa akin.
Ang gwapong bata. Bakit may dala kang bata, Isabel anak? Nagkatinginan kami ni Sian. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Anak po namin ni Isabel. Si Sian ay hindi nakatiis kaya ito ang sumagot. Napangangang ipinagpalit-palit ni Ante Fe ang paningin sa amin ni Sian. Alam kong nagpakasal kayo, pero nalaman ko rin na iniwan mo ang pamangkin ko Sian. Pero, hindi ko alam na nagkaanak pa rin kayo, naguguluhang wika nito. Tumikim si Sian. She's pregnant that time. Noong umalis siya sa bahay, may buhay na pala sa sinapupunan niya. Tapos nagawa mo pang lokohin ang pamangkin ko. Nagyuko ng tingin si Sian, at nakapahimulsang nagsalita. I'm sorry, but everything's okay now. Pinatawad niya na ako, Anito. At sana patawarin niyo rin ako. Isang malakas na buntong hininga lang ang isinagot ni Antefe. Pagkatapos ng mixing pag-uusap ng dalawa, ikinwento ko na rin dito ang lahat-lahat, upang hindi na sumama pa ang tingin nito kay Sian. Masyado na palang marami ang naganap habang wala ako, Anito. Sian, ipasok mo muna ang apo ko sa silid, at nang makapagpahinga naman ang batang iyon, kapag kuwan ay wika ni Antefe. Alam kong gamaan na ang pakiramdam nito. Bumalik ka dito at mag-uusap tayo, seryosong saad ni Antefe kay Sian. Nag-usap nga ang dalawa, at alam kong pinatawad na nito ang asawa ko. Pagsapit ng gabi, nagkaroon ng kaunting kasiyahan sa bakuran ni Antefe. Pasasalamat daw nito iyon, dahil sa pagbisita namin ni Sian doon, kasama ang anak namin. Katulad ng inaasahan ko, maraming hindi makapaniwalang makakapangasawa ako ng isang mayaman, at gwapong katulad ni Sian. Marami na rin naging kaibigan ang anak ko, kahit hindi nito maintindihan ang salitang Bisaya. Ang mga kalaro na nito ang nag-adjust. Nagkaroon ng inuman kasama ang mga kapitbahay, pero hindi ako uminom. Binabantayan ko kasi ang anak ko. Mula sa mesang kinaroroonan ni Sian, may 3 kaharap itong lalaki na kapitbahay lang din. Tuwang-tuwa pa ang 3, dahil sa pakikipag-usap kay Sian na panay ang pagtatagalog at pag-e-English, ayon na rin sa nakasanayan nito. You so handsome. Wika ni Mang Pedro na kaharap ni Sian sa inuman. Thank you sir. Nagkatawanan ang kaharap nito, at nagsalin ng alak sa baso, at ibinigay iyon kay Sian. Don't call me sir. I'm just a fisherman. Wika ni Pedro sabay halakhak at tuwang-tuwa. Can you give me money? Banat naman ni Mang Jose. Pinagmamasdan ko lang ang gagawin ni Sian. Sure. Anito sabay kuha ng wallet nito sa bulsa, at ibinigay ang lahat ng perang laman yon. You're so nice. It only a prank. Tuwang-tuwang wika ni Mang Jose, at ibinalik kay Sian ang pera. I am serious. You can have it all. No, it's only a prank. Meneng, it a joke only. Nakangiting saad naman ni Mang Felipe. Hindi ko maiwasang matuwa sa 3. Kahit mahirap lang ang buhay namin sa probinsya, hindi kami yung klaseng mapagsamantalang tao. Ang gwapong lalaki naman ang nabingwit mo Isabel. Bigla akong napalingon ng mabosesan si Ebong ang anak ng pinaglalabadahan ko noon. Humihit-hit ito ng sigarilyo, at nakatitig sa asawa ko. Oo, tipid kong tugon. Alam mo, hindi kayo bagay. Mahirap ka at mayaman siya. Wala sa estado ng buhay kapag nagmahal ka Ebong, seryoso kong tugon. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko, na huwag mainis dito. Mas bagay kami niyan, Anito na hindi pinansin ang sinabi ko. Ang sarap siguro sa kama iyang asawa mo ano. Nagulat ako sa sinabi nito. Pero nagtimpi pa rin ako. Pwede bang hiramin siya kahit ngayong gabi lang? Nakangising tanong nito. Hindi ko ito pinansin. Pumasok ako sa loob ng bahay at hinanap ang anak ko. Tulog na pala ito. Tinabihan ko na muna ito, at pagkaraan ay bumangon ako upang papasukin na si Sian sa loob dahil gabi na, at malamig na sa labas. Lasing na ang mga taong naroroon, maging si Antefe ay ganoon din, kaya nalalayan ko munang makapasok ito sa bahay, at ipinahiga sa kanyang silid. Muli akong lumabas upang magtungo sa mesang kinaroroonan ni Sian kasama sina Mang Jose, Mang Felipe at Mang Pedro, ngunit natigilan ako nang makitang wala na ang 3 lalaking kaharap ni Sian. Nenas ako nang makitang si Ebong ay nakisalo na rin sa mesa ni Sian. Sweetheart, sinadya kong diinan ang salitang iyon, upang parinig sa malanding si Ebong. Dahan-daang lumingon si Sian, at alam kong lasing na lasing ito. Yes sweetheart,
ani Sian na hindi na magkandatuto sa pagsasalita, dahil sa kalasingan. Let's get inside. Saad ko at nalalayang makatayo ito. Hindi ka rin bastos ano? Hindi mo ba nakikita, kaharap niya pa ang pinakamagandang dalaga ngayong gabi. Nakataas ang kilay na biglang wika ni Ebeng. Asawa ko ito, at wala kang pakialam kung papapasukin ko na siya sa loob. Kumawala na rin ang pagtitimpi ko. Ang yabang mo na, nakabingwit ka lang ng mayaman. Tandaan mo, amo mo ako noon, dahil labandere ka lang namin. Nang gagalaiting wika nito. Ngumisi ako at itinaas ko ang aking kilay. Noon iyon, Ebeng, hindi mo na ako trabahanti. Saad ko at pilit na inakay si Sian sa loob ng bahay. Naiwang nangingisay sa inis si Ebeng. Kinabukasan, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Hindi naman ako uminom kagabi. Sweetheart, dahan-dahan akong lumingon kay Sian, nakagigising lang at hawak nito ang kanyang ulo. Uminom ka muna ng mainit na tubig. Nagtungo ako sa kusina at kumuha sa thermos ng tubig na mainit, at ipinainom iyon kay Sian. Kumusta ka? Masakit ba ang likod mo? Nag-aalala kong tanong. Nasa matigas lang kasi na katri kami natulog. Gusto ko sanang bilhan ito ng malambot na higaan, pero ito na mismo ang tumanggi. Hindi naman masakit. Okay naman ako. Ang ganda po ng higaan ko. Matigas po pero masarap po iyon sa pakiramdam. Kapag natutulog, biglang sumulpat si Dylan galing sa kanyang kwarto, at kagigising lang din. Mom, I want to play. No, it's too early, ani Sian. Hayaan mo na, si Antefe ang sumagot. Isama ko na lang itong pogi niyong anak sa pamamalengke. Yehey, ipagyayabang ko lang naman doon sa mga amiga ko, anito sabay hagikak. Wala kaming nagawa ni Sian, kung hindi ang tumango. I start to love this place. Kapag kuwan ay wika ni Sian. Tumayo ako upang iligpit ang aming higaan. Life here is too simple yet surrounded with a very nice people, dagdag nito. Oo ganito talaga sa probinsya. Kilala mo ba si Ebeng? She's nice. Biglang wika ni Sian na ikinatayo naman ng sungay ko sa aking ulo. Hindi ko siya type. Masungit kong wika. Umagang-umaga pinapainit na ang ulo ko. Why? Aside from being beautiful, she's sweet. Pwede ba? Huwag natin pag-usapan ng ibang tao. Inis kong wika. Ilang sandali lang ay nakaramdam ako ng pagkahilo, kaya saglit na muna akong umupo. Sweetheart, are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Nahilo ako. Tugon ko. Tumayo akong muli at napatakbo ako sa lababo, nang maramdaman kong tila hinahalukay ang sikmura ko. Nasusuka ako. You okay? Anito na sinundan ako doon. Hinagod nito ang likod ko. Okay na ako saad ko pagkatapos kong samuka. Ang lalim ng mga mata mo. May sakit ka ba? Natigilan ako. Iyon ang mga senyales noong ipinagbubuntis ko si Dylan. Maari kayang buntis ako. Masigla kong wika na labis namang ikinatuwa ni Sian. Oh, what a gift sent from heaven. Masaya ako nitong binuhat, at kapag kuwan ay hinalikan sa aking mga labi. Para mapatunayang totoo nga ang hinala ko, bumili ako ng PT at positive iyon, kaya naman ganoon na lamang ang tuwa ni Sian at Auntie Fe. May surprise kami kay Dana pagbalik ng Maynila. Mahilig pa naman ito sa mga bata. You and my children are the best gift from God, ani Sian. Niyakap ako nito ng kahigpit. Nasa kalagitnaan kami ng pagyayakapan, nang mapansin kong may nakasilip sa medyo malaki na butas, mula sa dingding na kawayan. Kawayan kasi yari ang kwartong kinaroroonan namin ni Sian. At alam ko kung sino ang nagmamay-ari ng dalawang pares ng mga mata na iyon. Walang iba kundi si Ebeng. Napangiti ako nang may naglarong kalokohan sa isip ko. Sweetheart, I want you, malambing kong wika na ikinangisi naman ni Sian. My pleasure sweetheart. Anito at mabilis na hinuli ang mga labi ko. Agresibo kong hinubad ang sarili kong kasuotan, at tumambad sa paningin ng asawa ko ang ipinagmamalaki ko. Oh what a beautiful scenery. Nakangiting bulalas ni Sian, at nilamutak ng bibig nito ang mga iyon. Sinadya kong lakasan ang pag-ingay ko, upang inggatan ang inggaterang si Ebeng, na ngayon ay nakasilip pa rin sa ginagawa namin. Hinubad ko lahat ng damit ko, at ganoon din si Sian. Sabik na inangkin ang labi ko, malakas ang bawat kong ingay. Pumwesto si Sian at ihinanda ang kanyang sarili,
upang sakupin ang aking kaharian. I love it, sweetheart. Anito habang nagtatrabaho. Pinag-init namin ang malamig na umaga. At pinapatay ko sa inggit ang inggit-erang si Ebang, na gustong makaskor sa asawa ko. Pwes, hanggang tingin na lang siya. Kung gusto niya, magsarili siya. Dad, Mom, you too, okay. I heard Mom is screaming. Narinig kong wika ni Dailan na karor ating lang galing palengke, kasama si Antefe. Nagkatinginan at nagkatawanan lang kami ni Sian, at hindi namin sinagot ang bata, at nagkunwari lang kaming tulog. Anong narinig mo, apo? Boses iyon ni Antefe. I heard Mom is groaning and moaning. Diyos mio, Marimar. Ikaw na bata ka. Hala, samahan mo ako dito sa kusina, hindi yung kung ano-ano yang naririnig mo. Natatawang wika ni Antefe. Pasimple kong sinulyapan ng butas, wala ng mga mata ng Ingatere doon. Napahalakhak ako sa aking isipan. Siguro, nawala na ito sa inggit ngayon.